Jairon, POV. Nakamukmuk ako sa isang sulok ng kwarto ko. Madilim, kumalat ang mga papel, mga libro, at ibang bagay sa sahig matapos kong magwala at pinalipad lahat ng yun mula sa itaas ng mga lamesa na mahagilap ko. Niyakap ko ang mga tuhod. Basang-basa ng pawis ang suot kong shirt. Naging mabaho ako sa alak na kumalat sa katawan ko. 5 bote na ang nauubos ko subalit hindi naibsa ng sakit na nararamdaman ko. Buong akala ko magiging maayos ng lahat. Nakilala kong anak ko. Masusuyok ulit ang ina niya. Subalit sinira ko na isang revelasyon at hindi ko matatanggap yon. Nakakahiya. Nakakadiri. Nakipagrelasyon ako sa half-sister ko. Hindi maaari. Hindi kami magkadugo ni Anessa. Anak, dinig kong tawag ni mama. Sumagitsit ang pinto ng binuksan niya. Hindi ako nagabalang iangat ang tingin sa kanya. What's happening? Why are you suddenly like this? Nasa tono niyang pagkabahala habang humahakbang palapit sa akin. Pwede bang sabihin mo sa akin na hindi ako ang totoong anak ni Mateo Parker? Naampun lamang ako. Hindi ko matatanggap to. Hindi ako makakapayag. Sigaw ko sa mukha niya. Namalayan ko na hinahatak ko ang kwelyo niya. Naguguluhang ng dilat ng mga mata ang nanay ko. What are you saying? Why are you thinking like that? You are his son. No one can take that away from you. Nanginginig niyang sambit. No, pagmamatigas ko. Sana hindi na lang ako naging anak niya. Pumalas ako. Babalik sana sa pagmumukmok ng hinila niya ako. Inikot niya paharap ang mukha ko sa kanya. Nasisiraan ka ba ng bait, anak? Why are you like this, ha? May bala ka pa yatang sirain ng mansyon. Tell me, who did this to you? Umiling ako. Pinigilan ang pagtulo ng luha. Simula nang dumating ako sa kwartong to, walang humpay ang paghikbi ko. What am I supposed to do? I met someone, Mom. I've had a relationship with her. And now, I discovered we have a son. Impit kong pagtatapat. She was taken aback. Binitawan niya ako. Nagningning ang mga mata niya. What? How can? No, listen. Pamumutol ko. It gets worse. The girl, her name is Anessa. I found out we're half siblings. You met that girl? That horse daughter? How can? Jairon, may alam ka ba sa kanya? O sa kanila? Tell me the truth, Mom. For Pete's sake. Sa kalokohan ng tatay ko nadadamay ako. Umatras siya. Hindi ako matitigan ng diretso ngayon. Humihingal ako na inobserbahan siya. Ayon sa kanyang reaksyon, may alam siya tungkol dito. Kinuyom kong mga kamay. Bakit hindi ka makasagot? Alam ko na may anak sa labas ang tatay mo bago pa kami naging mag-asawa. Pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng relasyon sa anak niya. I'm sorry if I didn't tell you before. Nanlulumo niyang sabi. Sinubukan niyang lumapit sa akin, inabot ang kamay para hawakan ang pisngi ko pero mabilis kong tinaboy. Huli ng lahat, may anak ako sa sarili kong kadugo. Sino bang hindi masisiraan ng bait nun? Narinig kong humugot siya ng malalim na hininga. Gagawin kong lahat para protektahan ka, anak. If she cause you more troubles, I'll destroy her if I have to. You can't just say that. Hindi mo nga siya kilala. Maliban dun, may anak kami. How can you think about destroying someone's life just because you feel threatened? Because of her, you become like this. Hiyaw niya. Hindi pa rin ako tinatantanan ng babaeng yun. Pati ikaw, sinisira niya. I cannot let your father know about this. Yeah, it will be a shame for the whole family of Parker. My late grandfather is always so proud of me. And now, I just stain his beloved surname. Nanghina kung saan sabay sa punang noo. It's not your fault that horse daughter seduced you. Stop saying that. She never seduced me. I genuinely love her. Yeah, until now. You, Jairon. Bakit ka nagpapabulag sa pag-ibig na yan? Ayusin mo sarili mo. Kalimutan mong babaeng yun at isipin mo ang kumpanya. Sisikapin mo makuha ang ipapamana ng ama mo sa'yo bago makuha ng iba. You know, Beaumont is after it too. Enough. Pero ang palagi nasa isip mo, paano ko harapin ng lahat na may tinatago kong skandal? Hindi ko matitiis na hindi makita si Anessa. Nanigas ang panga niya. Alam ko kahit na madilim, I'll get rid of that Anessa as soon as possible. Mom, are you crazy?
Walang kinalaman si Anessa dito. Of course, may kinalaman siya kasi siyang magdadala sa ikakalubog natin. Sabi niya. Sa matigas na tono, kinuha niyang baba ko para matingnan siya sa mga mata. Makinig ka sa akin. Wala akong pakialam kung may anak kayo. I'll do whatever it takes to protect this family. You can meet her but I'll be watching. Don't think I won't. Kapag darating ang panahon na malalaman ni Mateo na may anak siya, titiyakin ko mananatili tayong dalawa dito. She almost stole my position. His wife. And now, I won't let her take it away. You will remain the son of your father. Nalito ko sa huling pangungusap ni Mommy. Bakit parang nagdududa rin siya kung anak ba ako ng tatay ko? Bukas pumasok ka sa trabaho. Huwag mo ipakita na may pinagdadaanan ka. Tutulungan kitang maayos ang problema mo, dugtong niya. Mom, kung ano man yung binabalak mo kay Anessa. Mabuti pang wag mo nang ituloy. I can handle it. Depensa ko. Nagtataka ako kung bakit bigla akong nagdududa sa hilat siya ng nanay ko. Inayos kong buhok ko habang naglalakad papasok ng hospital. Sinunod ko ang utos ng nanay ko pero kusang bumalik ang puso ko kay Anessa. Nangihinayang, nasasaktan, nalulungkot. Subalit pilit akong lumalapit sa kanya. Gusto ko rin makapiling ang anak ko. Gusto kong bumawi. Wala akong pakialam kung magkaduguman kami. Bitbit kong ilang prutas na parami ako nalagay ng orange. Nalaman kong paborito to ni Riven. Nasa labi ako ng mamataan si Anessa. May kasama siyang lalaki, matangkad ito. Kasing tangkad ko, magulo na nakatali ang buhok ni Anessa at halatang hindi pa nakakatulog. Masinsina na nag-uusap ang dalawa. Lalapitan ko sana sila pero bigla silang nagyakapan. Nanigas ang pangako, iniba ang tingin. Bago pa mawalan ng kontrol, minabuti kong dumiretso sa hospital room. Daddy! Sa lubong ni Riven, nakaupo siya sa kama at may hawak na tablet. Tumayo si Nova mula sa kinuupuan. Gumaan ang loob ko. Malalaking hakbang ang ginawa ko. Inabot ko muna ang basket kay Nova sa kaniyakap si Riven. Muntikan siya mapigas sa sobrang higpit noon. Sandali ko nakalimutan ng eksena ni Anessa at ng lalaki kanina. Hey buddy, how are you feeling? Malambing kong tanong sa kanya. Pagkatapos kong kumalas, pinanatili kong kalma ang boses ko. Ngumiti siya. Inayos ang pagkaupo sa kabinaba sa kamang tablet. Okay na po. Sabi ng doktor, pwede na raw akong umuwi. Hinalikan ko siya sa noo. Good to hear that, son. Dad, pag uwi ko, pwede ba kaming tumira sa inyo? Nakikiusap ang mga mata niya. The words hit me harder than I'd expected. Lumunok ako. Sinubukan ko maghanap ng tamang isasagot. Raven, it's not that simple. Mahinahon kong saad. May mga bagay na kailangang ayusin. I want you to be somewhere you're comfortable and will taken care of. Sumimangot siya, iniwas ang tingin sa akin. Bumakas ang lungkot sa kanyang kilos. Pero anak niyo po ako, bakit hindi ako pwedeng sumama sa'yo? Diba, yun dapat ang ginagawa ng mga tatay, ang makasamang mga anak nila. My heart twisted. I wanted to reach out and explain but I knew my answer might hurt more than help. Hindi naman sa ayaw ko pero sa ngayon, medyo komplikado. Sisiguraduhin ko muna na magiging maayos ang lahat. Naintindihan mo ba ako? Tumingala siya sa akin pero hindi tumango. Kinagat niya ang labit na sa mga matang magkahalong galit at kalituhan. Hindi pala ako sapat sa inyo. Dahil ba ito sa pag-away niyo ni Mommy 2 days ago? I shook my head quickly. No, Raven, huwag mo isipin yan. At walang kinalaman dito ang nangyari sa amin ng mommy mo. Wala pa ako sa disposisyon para bigyan ka ng tahanan na nararapat sa inyo. Ang buhay na kailangan mo. Dismayado siyang inirapan ako. But I don't understand. Hindi ba talaga pwede? Yun lang naman ang gusto ko. I know, son. Gusto ko rin naman na magkasama tayo. Pangako, gagawin ko lahat para mangyari yun. Basta bigyan mo lang ako ng panahon. Sabi ko sabay pisil ng pisngi niya. He looked away, silent for a moment before murmuring. Sana nabasag ang puso ko. Magsasalita, sana ako nang bumukas ang pinto. Jairon, dagli ni Anessa, bakas ang pagtataka sa boses niya. Anong ginagawa mo dito? Lumingon ako sa kanya. Hindi ko siya halos matignan ng diretso. Binibisita ko lang ang anak ko. Saka alis na rin kaagad, inform ako. Bukas uuwi na kami. Tugon niya sa kalumapit sa kama ni Riven. Sumingkit ang mga mata ko nang makitang kasama niya. Ang lalaki kanina. Si Riley, ang kaibigan ko.
Pakilala ni Anessa ng matantong tinitingnan ko ang kakaiba ito. Tumango lang ako at hindi ko inabalang sarili ko na makipagkamayan dito. Bumaba ako sa kama. Pinantya ang gusot na damit ko. Magdadahilan akong dediretso sa opisina bago pa lumalang usapan namin. Naiirita ako na may namumuong pagkailang sa hangin. I'll go ahead. Pakli ko. Don't worry, papasok pa rin ako sa trabaho, Jairon. Pinigilan ako ni Anessa sa mga salitang yun. We can live normal as we want. You are still my marketing manager. Nothing changes. Maagap kong tugon. Masakit man sa loob ay kailangan kong kontrolin ang sarili. Naalarma din ako sa lalaking kasama niya. Wala akong tiwala. Parang may ulterior motive kay Anessa. Nagalintana siyang tumango. Saglit akong yumuko. Hinihilang sarili pa itaas. Umaaktong normal. Iniisip na siya si Anessa. Ang babaeng minahal ko at hindi ko siya half-sister. I'll make sure what happened between us stays under wraps. But know this, I'll never treat you as just a half-sibling. To me, you're the mother of my son. Habiling ko sa kanya bago ko tuluyang umalis. Iniwan ko siyang nakakuyom ang mga kamay. Makalipas ang 2 araw, bumalik ako sa pagtatrabaho. Sinisikap na gawing normal ang lahat. Nakikita ko paminsan-minsan na nag-usap si Beau at Anessa. Lantara ng paglalandi ni Beau, natatakong suntukin siya pero hindi ko magawa-gawa dahil sa issue namin. Sa ngayon, walang ibang nakakaalam. Sila Anessa lang at ang mommy ko. Nagtataka ako minsan sa pabigla-biglang pagdalaw ng nanay ko. Halos araw-araw niya akong dinadayo at parang may hinahanap siya. Malamang si Anessa, may kutob siyang nagtatrabaho to sa kumpanya. Nabanggit niya isang araw na gusto niyang hanapin kung saan lunggan nakatagong babae ko. Pinili kong manahimik para protektahan si Anessa. Subalit sadyang may kapangyarihan ng nanay ko. Pinaimbestiga yata at ngayon nadatnan ko sila sa opisina ng marketing manager. Eksaktong pagpasok ko ay sinampal niya si Anessa. Mom, what are you doing? Natataranta kong inawat siya sa mabilis na nilayo. I'm just punishing her for seducing you. Nanggagalaiting saad ni mommy. Halos luluwang namumula niyang mga mata. Wala siyang ginawang masama, depensa ko. Nasaktan ako na makitang sinasapo ni Anessa ang namumula niyang pisngi. Pumigla si mommy. Tinulak ako palayo sa kanya. Ngayon kinakampihan mo pang bruhang to? Wala akong kinakampihan dito, sigaw ko. Of course, dahil nilaso na ng babaeng to utak mo. Stop it, mom. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na walang ginawang masama si Anessa dito? Pareho kaming biktima sa kabaliwan ni dad. So please, huwag mong ibunto ng galit mo sa kanya. Walang ginawang masama? Ha, siya lang naman ang anak ng ama mo. Sino bang hindi magagalit kapag nalaman mo isang araw na tinatrador pala ako ng asawa ko? Tingnan mo, pinapasok pang anak niya dito. Ang lakas naman ng loob. Humihinga na litanya ni mommy. Litong-lito ako at hindi ko maawat ang mga tao dito. Pasensya na po kayo ma'am kung nanghimasok ako sa buhay niyo. Nandito lang ako para hanapin ang tatay ko. Saad ni Anessa sa pagak na boses. How dare you? Ang lakas ng loob mo. Hindi lang ang tatay mong habol mo pati ang anak ko. Hiyaw ni mommy. Tinangka niya sugurin si Anessa pero kagad ko siyang pinigilan. Sinisira mong buhay ko. Pareho-pareho kay malandi ng nanay mo. Ipapatapon ko kayo sa kulungan. Mommy! Sigaw ko sa malakas na boses. Na halos magigiba ang silid. Humihingal ako sa sobrang galit. Didispatsahin na kita bago pa madiskubre ni Matay yung totoo. Hindi natapos ang pagsasalita na niya may mga tao na pumasok. What is happening here? Angin lang pamilyar na boses. Magkasabay kaming lumingon ni mommy sa direksyon ng boses. Bahagyang umawang ang bibig ko. Ang tatay ko. Bumakas ang kalituhan sa itsura niya. Ganon din ang 3 kasama niya. Anessa POV. Mateo? Gulat na sigaw ng nani ni Jairon. Binaba kong kanang kaliwang kamay na kanino'y sapu-sapu ang aking pisngi. Naguguluhan pa rin sa sakit at gulat na nangyayari. Kasi biglang dumating ang matandang lalaki na tansya ko'y nasa mid-50s niya. At animoy tumigil ang mundo ko sa presensya niya. Kasabay nun ang paglaki ng mga mata ko't mabilis sa pagtibok ng puso ko. Nandilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung saan babaling. Litong-lito ko sa lahat na nangyayari. Nasa isang sitwasyon ako na mahirap takasan. Sa kabila ng takot nilakasan kong loob ko, kailangan kong harapin ang susunod na mangyayari kahit nangangalit sa kabang buo kong pagkatao. What is happening here? Nalipat-lipat ang tingin sa pagitan namin. Bumukas ang lito sa mukha nito. Napatuwid ang tayo si Aurelia. Lihim kong hinihingaan ito noon pero kinasusuklaman ko na ngayon.
Nalaman niyang anak ako ni Mateo Parker at parang tinatangka niya akong patayin. Oh, nothing you'd concern yourself, Mateo. Rason niya. Kung gaano kabilis ang pagiging demonyo nito kanina, ganun din kabilis ang pagiging anghel. Tagos sa kaluluwa siyang tinignan ni Mateo. None of my concern. A minor disagreement. Pagdadahilan ulit. Nangatog ako sa poot. May panik sa mukha ni Jairon pero naging bato sa harap ng tatay niya. You came here to abuse my employee, didn't you? Is this just an excuse to get my attention? Pwes nagkakamali ka. Kahit nabugbugin mo pa lahat ng empleyado ko, hindi mo pa rin ako makukuha. Dad, it's just a misunderstanding. Singit ni Jairon, nasa tono na pipilitan na ipagtanggol ang ina. Isa ka pa, you always tolerate your mother, sabi ni Mateo kay Jairon. Nasa tinig nitong frustration habang sinusuklay ang buhok gamit ang daliri. Ilang sandali akong nagpigil. Maniwala ka, Mateo. It was a misunderstanding. Pamimilit na Aurelia. Namumulang mukha at tenga niya. Nanangis ang bagang ng asawa. Is slapping a misunderstanding? Huling-huli kita sa akto, Aurelia. Now, ipapaliwanag mo sa akin ang lahat o papatalsikin ko si Jairon sa pwesto niya. Dad, you don't understand. Mom had a reason. Shut your mouth. I'm talking to Aurelia, not you. Bulyaw ng ama nito. Nanggigigil na tinikom ni Jairon ang bibig. Binatuhan ng matalim na tingin ni Mateo si Aurelia. Tila tinusok ang puso ko sa ekspresyon nito. Why did you slap her? Sigaw nito sa mukha ng asawa. Ilang sandali natigilan si Aurelia. Tinakasan to ng kulay sa mukha. Naikuyom ang mga palad, nanginginig ang binti. I took a deep breath, stepping forward despite the tension. Sa katunayan, kasalanan ko pong lahat ng ito. Kaya niya ako sinampal dahil ako si Anessa Lacosta, ang anak ng babaeng matagal niyo na akong iniwan. Paliwanag ko sa nangangatal na boses. Umawang ang bibig ng tatay ko. Anak ka ni Amelia? Ikaw ang 5 taong gulang na anak kong iniwan noon? Opo, derechahan kong pagkukumpirma. You can't be serious, duda nito. Parang hiniwan ng kutsilyong puso ko. Mahirap ding paniwalaan. Uso na ngayon na mag-fake para sa pera. Mabuti may nag-iisa akong ebidensya. Papatunayan ko po, total, na-discovery na ni Ma'am Aurelia ang tungkol sa pagkatao ko. Kalmado kong siwalat sabay hablot ang suot kong kwintas. Ito ang lakit na iniwan niyo sa amin. Inabot ko kagad sa kanya. Naalala niyo pa ba to? Nag-iisang yaman na iniwan niyo sa amin. Matagal ko na ho kayong gustong makilala pa. Nangilid ang luha ng mga mata ni Mateo habang nilalagay ko sa palad niyang kwintas. It can't be. My little daughter, Anessa, ikaw ba talaga yan? Pilit kong kinurba ang labi. Oho, anas ko. Aurelia suddenly stepped closer. Her expression a mix of anger and desperation. You think you can just walk in and disrupt our lives? Akala mo ba hayaan kitang sirain mong lahat? Naipit ang ama ko sa pagitan namin. Naging blankong expression niya kung paano harapin ang kaganapan. Baliw ka ba, Aurelia? Una sa lahat, ikaw ang sumira ng buhay ko. Hindi ang anak ko, so please shut that mouth of yours. Asik ng tatay ko. Mistula siyang halimaw na kulang na lamang lamunin ng asawa. Pagak na tumawa si Aurelia. Ako pa ngayon ang baliw. Mas matatanggap ko pa na hindi mo ko minahal kaysa natanggapin mo anak mo. I will let you see what hell truly means later. Anito. You, Anessa, it's my daughter and she deserves to know who I am. I'll never turn my back on her anymore. Your daughter? Ang sarap naman pakinggan sa tenga. Akala mo ba magiging maayos ang lahat? Paano ng buhay natin? Paano ako? Naliit ang mga mata ni Mateo. I've never loved you, Aurelia. Di ba alam mo na yun? Pinakasalan lang kita dahil sa anak mo at sa obligasyon ko sa mga pamilya natin. And now that I finally have a chance to connect with my daughter, you want to push her away? Yumuko si Aurelia, para bang natalo siya sa sugal. Ramdam kong sakit ng dibdib niya. Biktima siya ng one-sided love na habang buhay pinagsisilbihan ng asawa upang makuhang loob nito. Sa pagdating ko, tsak na masisira lahat ng pinaghirapan niya. Pero pakialam ko, wala naman akong kasalanan. Anak lang naman ako sa labas ng asawa niya. Magsama kayo, bulyaw nito. Hinay-hinay na humakbang palayo sa amin. Pero hindi ko hayaang mawalan ng posisyon ng anak ko. Jairon will always be the legitimate son of the CEO of this company. I make sure of it. Pagkasabi mabilis kaming nilayasan.